Tuloy-tuloy ang preparasyon ng Metropolitan Manila Development Authority para sa taunang traslasyon ng itim na puong Nazareno. Pinagtatanggal na ng ahensya sa mga rutang daraanan ang mga maaaring makasagabal sa maayos at mapayapang pagdiriwang ng kapistahan. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almohano. Ito ang eksena ngayong Martes sa ilang mga rutang dadaanan ng andas 3 araw bago ang traslasyon ng itim na Nazareno. Patigasan, pakiusapan, Sir, baka pwede po kami yung mag-weekend. at paliwanagan. Hindi naman po ako sa gabal Na halos taon-taon naman, ganito na ang palaging eksena. At ngayong taon nga, ganito pa rin ang nangyari sa pagitan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at mga may-ari ng mga tindahan maging ng mga sasakyang maaring makasagabal sa traslasyon. Kasama ng mga panghakot, tow trucks at iba pang ahensya, sinuyod ng MMDA ang ilang mga rutang pagdarausan ng traslasyon, kabilang ang Independence Road, Carlos Palanca Street at iba pang dadaanan sa Quiapo, Maynila. Maganda naman po ang situation so far, although meron po mga pailan-ilan na medyo makukulit pa rin po talaga na despite yearly, ginagawa naman po itong malawakang event na ito. At syempre meron din po tayong reminder from a few days ago. Pinagtatanggal ang mga obstruction at tinow pa nga ang mga sasakyang illegal na nakapark sa kalsada. Alam naman natin dumadagsa ang tao. Pag naiwan po ang kanilang sasakyan, naiwan ang kanilang mga motor, there's a big chance na mamaya ma-damage po ito pag nagkaroon po ng no? Syempre alam naman natin may nagkakaroon ng tulakan. Yung iba dyan, last year meron pong mga sasakyan na naiwan, tinungtungan. Ang gawain daw kasi ng nakararami, aalisin ang mga tinda nila o nakapark na sasakyan, isang araw o ilang oras lang bago dumaan ang andas. Hindi aniya ito pwede dahil sa gabal ito sa paghahanda at pagsigurida sa kaligtasan ng mga makikiisa sa tradisyon na prosesyon. Sa dalawang unang kalsada pa nga lang na ininspeksyon, nasa 14 na violators na ang sinita at 6 na sasakyan naman ang natow. It should be a comprehensive approach. Comprehensive in nature na andyan po ang lokal na pamahalaan, down to the barangay level. Kailangan po natin magtulungan po dito. Ayon kay Go, magpapatuloy ang pagsuyod nila sa mga ruta nang masigurong magiging ligtas ang mga deboto at mapayapa ang pagdaraos ng Traslasyon 2026. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.